At dahil tayo ay pribadong kumpanya na committed para magbigay ng magandang service for the long-term success of this business model, hindi po namin pababayaan ang aming mga projects. We will make them the best service at the lowest cost in the Philippines. So ayan si Nepo Boy Panic Leandro Leviste more than 7 years ago on December 4, 2018. Just for reference, that's 6 days bago maaprubahan sa lower house ang bill na nagbibigay sa kanyang Duterte Crony Solar Company ng 25-year monopoly franchise. Bagets na bagets pa ang bagong idol ng mga DDS that time. And then may nagtanong na reporter sa kanya. Sir, sorry, I must ask. Electric Co-op showed documents, sir, that you collect higher rates from consumers, 19 pesos to 14 pesos per kilowatt hours. Is that true, sir? That is an absolute falsehood. The 12 out of 12 barangay captains of Paluan Occidental Mindoro had participated in a forum with Congressman Art Yap, our principal sponsor, and Congressman Lito Atienza, who had brought the group of the electric co-ops together. And the barangay captains not only affirmed that we are charging 8 pesos per kilowatt hour for the first 40 kilowatt hours of consumption for all of the customers in Paluan. Bata pa lang siya dyan pero parang trained na sa pagsisinungaling at may conviction pa sa pagsagot. Pero sabi nga nila, walang krimen o sikreto ang hindi mabubulgar. Posibleng imbestigahan na rin ng Energy Regulatory Commission ang isa pang solar company ni Congressman Leandro Leviste. Dahil yan sa mahal umano nitong singil sa kuryente sa Paluan Oriental Mindoro noong 2020 na hindi aprobado ng komisyon. Ngayon tila uungkatin na ang mga nagawang kabulastugan di umano ni Crying Leandro at ng kanyang mga solar companies. Maganda yan para once and for all malalaman natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. Panoorin. Kung pinagmumulta ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines, kumpanyang itinatag ni Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa hindi pagtupad sa kontrata, maaari namang imbestigahan ng Energy Regulatory Commission ang sister company nitong Solar Para sa Bayan Corporation o SPBC. Ito'y dahil naningil umano na aabot sa 18 pesos per kilowatt hour ang SPBC sa Paluan Occidental Mindoro noong 2020 kahit hindi aprobado ng ERC. Mortal sin yan para sa isang regulated entity na ikaw ay maningil nang hindi mo man lang hingin yung approval ng regulator mo. Maliban sa labag umano ito sa panuntunan ng ERC, nakasaad din sa prangkisa ng SPBC na dapat rasonable ang singil nito na aprobado dapat ng ERC. Susunod din dapat ang SPBC sa anumang ipinapatupad na regulasyon ng Department of Energy at ng ERC. Ang pangako noon ng kumpanya ni Leviste nang mag-apply ito ng prangkisa sa Kongreso ay maghahatid ito ng mura at malinis na kuryente sa mga malalayong komunidad. Pero sa sulat ng Occidental Mindoro Electric Cooperative sa ERC noong 2020, ipinunto nitong hindi na nga natupad ang pangako ni Leviste na 3 pesos per kilowatt hour na singil, naging mas mahal pa sa singil ng kanilang kooperatiba na 8 pesos per kilowatt hour. So, meron siyang pananagutan sa aming mga panuntunan. Siyempre, meron din na pananagutan yan doon sa provision mismo ng franchise law dahil siya ay lumabag doon nga. Kung siya nga ay mapatutunayang nag-operate naningil ng singil na hindi dumaan sa pag-aproba ng ERC. Walang diretsong sagot si Leviste nang hingan namin ng pahayag kaugnay ng paniningil kahit walang approved rates mula sa ERC. Pero sabi niya sa umpisa, palugi ang singil nilang 8 to 11.85 pesos per kilowatt hour habang hinihintay na ma-issue ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng prangkisa na magpapagulong ng kanilang full operation para magmura ang singil. Pero dahil walang na-issue IRR, kinailangan na nilang magtaas ng singil para mabawi ang kanilang gastos. Matapos ang ilang taong paghihintay sa IRR, tuluyan na raw nilang isinara ang planta. 500 million pesos daw ang lugi nila.
Pero punto ng ERC, sa Section 21 ng prangkisang ipinagkaloob sa kumpanya ni Leviste, hindi kailangan ng IRR para sa mga plantang nag-o-operate na bago makakuha ng prangkisa. Kailangan lang ng IRR para sa mga bagong lugar na seserbisyohan ng kumpanya. Yung mga lugar naman na kung saan nag-ooperate ka na bago ka pa nabigyan ng prangkisa, ito ay dapat mong ituloy din at hindi kakailanganin yung IRR para dito. Pero kakailanganin na humingi ka ng pahintulot sa komisyon kung ano yung dapat mo lang isingil.